Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, alamin po natin kung paano po nabuo itong naturang English sentence kung saan may indirect object at may clause. Okay po? Ang dapat nyo po munang tandaan o tingnan para makagawa po tayo ng English sentence na may indirect object at saka clause ay yung ating verb po na gagamitin. Okay? So, ibigay ko po sa inyo yung mga verb na maaari nyo pong gamitin na kapag ginamit nyo ay maaari po tayong gumamit ng indirect object tapos susundan po agad natin ng clause. Okay po? Okay, nandito na po tayo sa listahan ng mga verbs na maaari nyo pong gamitin para makabuo po kayo ng English sentence na may indirect object tapos susundan agad natin ng clause. Okay? At ito po yon: remind, promise, convince, assure, inform, tell, advise, at saka warn. Okay? At meron pang iba. Pero ito po yung mga gamit na gamit talaga. Okay? So, makikitanda na lang po. Yung mga verbs na kasasabi ko pa lamang po, ang uri niyan ay tinatawag na transitive verb. Okay? Pag sinabing transitive verb po, nangangailangan yan ng iba pang salita para makumpleto po yung ideya niya. Halimbawa po, ito, he promised. Di ba itong promise ay kasama sa listahan natin? Okay? At ang uri niya ay transitive verb. Pag ang ginawa po natin ay hanggang promise lang po yung ginawa natin na sentence, magkakaroon po ng tanong yan. Kasi kulang yung naibibigay na ideya pag hanggang verb na promise lang po ang ginamit natin. Hindi tayo nagdagdag ng iba pang salita. Tingnan nyo, he promised, nangako siya. Anong pinangako niya? Yung tanong natin na anong pinangako niya, yun yung pag sinagot ay yun yung kukumpleto sa ideya ng salitang nangako. So pag sinagot po natin yan at ito nga po yung sinagot natin na pupunta kami sa Palawan itong taon na ito, kapag yan ang isinagot natin, itong grupo ng mga salitang ito, yan yung kumukumpleto sa ideya ng salitang nangako. Okay? At ang sinasabi dito sa pattern natin ay ang tawag po dito sa mga grupo ng mga salitang ito na tumulong po para makompleto yung ideya ng salitang nangako ay direct object. Okay? Kaya sinasabi ko na ang transitive verb ay nangangailangan ng direct object para makompleto yung ideya niya. Okay? At yung direct object na ginamit ko po ay isang that clause. Ibig sabihin ng that clause, gumagamit tayo ng salitang that na sa Tagalog ay na at gumagamit po tayo ng clause na kung saan yung clause pong iyon ay binubuo po ng subject at verb. Meron po dapat na subject at verb doon sa clause na iyon. Kung mapapansin nyo dito sa pupunta kami sa Palawan itong taon na ito, meron pong subject dyan at itong kami o we. Samantala yung verb po, yun yung action na ginawa noong subject, ay ito naman, pupunta, will go. So, clause po yan. At kaya naging that clause kasi pinagsama yung that at saka yung clause. Okay po? Okay, dito naman po tayo sa indirect object. Ang indirect object po ay para maituro nyo po kung sino po yung maaapektuhan ng aksyon na ginawa ng ating pinag-uusapan. Okay, yung ating pinag-uusapan may ginawang aksyon para sa taong ito. At para maituro natin yung taong iyon, kailangan natin gumamit ng indirect object. Okay? So, ito po ang aking halimbawa. Nangako siya. He promised. Yung ating subject po dito ay itong he o siya. At meron po siyang ginawang aksyon. Kaya meron siyang ginawang aksyon dahil sa taong iyon. Okay? So, yung ginawang aksyon po dito ay itong nangako. So, pag nagtanong tayo patungkol po dito sa nangako, sino ang pinangakuan nitong ating pinag-uusapan na siya o he? Pag sinagot po natin yon,
at pinagbasihan po natin itong ating halimbawa, ito po ang isasagot natin, sa akin o me. So dahil po itong sa akin o me, yan yung taong may dahilan, kaya ginawa po nung ating pinag-usapan yung naturang aksyon, yan na po yung indirect object. Okay po? Okay, dagdag ideya lang po. Okay, para mas malinaw. Ang paggamit po ng indirect object ay nangangailangan po ng paggamit din ng direct object. Okay? Pag ang ginawa nyo po ay hanggang indirect object lang, tapos hindi nyo po sinamahan itong indirect object nyo ng direct object, mali na po kayo. Yan po ay batas sa English grammar. Pag gumamit ka ng indirect object, kailangan mo maglagay ng direct object. Okay? Kaya binibigyan ko po kayo ng tamang pattern sa pagbuo ng English sentence para hindi po kayo magkamali. Okay? At saka, pag nga pala po kayo gumamit ng mga pronoun na naka-indirect object, dapat yung pronoun nyo po ay naka-objective case. So, yung I magiging me. Yung he magiging him. Yung she magiging her. Yung they magiging them. Yung you pa rin. Okay? Yung we magiging us. Okay po? Ngayon po, kung mapapansin nyo, yung na po dito ay hindi ko po tinranslate bilang that. Dito po sa ating halimbawa na he promised me we will go to Palawan this year. Tinanggal ko po yung that na dapat ganito. He promised me that we will go to Palawan this year. Tama po ito. Itong may that at saka walang that. Tama po yan. Okay? Kaya ko lang po tinanggal kasi meron din pong batas sa English grammar na kapag yung that ay ginamit po natin bilang object, maaari po natin tanggalin. Okay, kaya tinanggal ko po para makapagbigay din po sa inyo ng ideya na pwede po yan. At yan po ay naipaliwanag ko na sa nakaraan na video natin. Yung patungkol po sa kung bakit po yung noun ay maaaring sundan po agad ng pronoun. Yun po yun. Sana panoorin nyo para mas maunawaan nyo po yung patungkol po sa that clause natin. Okay po?